Senadora Amy Marcos ng tinaguriang PRRD Bill. Oo nga. Bill na ang layon ay gawing krimen ang extraordinary rendition. Niligsa niya po umano illegal na pag-aresto at pag-turn. Pansinin niyo talaga si Senator Amy as in green na green. Hindi ko kasi, ako mga kaklira, kasi hindi ko pa naman siya nakita, di ba? Hindi ko pa siya, never ko pa siya nakasalamuha. Nagtataka lang talaga ako, di ba, minsan nakataka-taka, sarili mong kapatid, ito lang sa akin mga kaklira, sarili mong kapatid, sister-in-law mo, tapos itong sister-in-law mo, mga kaklira, sa totoo lang, laging kasama ang First Lady. May concert eh. Ito, in-explain ko na sa inyo to, di ba? May konsyerto dito. Kasi ano pa to ha? Inaano pa to ng mga DDS ha? Itong konsyertong ito, ang karamihan dito, may mga kasama mga estudyante. Talaga. To experience that concert. Diba? Art ito eh. Arts. Culture. And arts. Diba? Music to eh. Immersion to sa mga estudyante na makapasok. Of course, alam mo maka-clear. Pag outsider ka, pag outsider ka, ito yung feeling eh. The first time talaga ako, sabihin ko na sa inyo talaga, never pa akong nakatuntong na Malacanang kahit tour bago ako napasok dito. Di ba, minsan makikita lang natin yan, di ba, yung pagka may transition, tapos may dalawang presidente, tapos diba, may inaakitan silang hagdan, tapos mag-meet silang gano'n. Natatandaan niyo yun, gano'ng eksena? Mag-meet yung dalawang presidente, pero sa Malacanang, tapos sa hagdan, di ba? So, aware ka dun sa eksena na yun because nakikita mo siya sa TV. Okay? Di ba? Sabi ko na experience ko sa inyo bago tayo pumunta kay Senator Amy. So, the first time akong makapunta doon, yun yung oath-taking. February 24. So, syempre kasama mo yung pamilya mo, di ba? Na, kung iisipin, sabi ko nga, hindi ako nag-apply. Diba? Hindi ako nag-apply. Kaya, walang ganong expectation kasi nasa radyo naman tayo, saka talagang practicing lawyer tayo. Nagbablog naman tayo, di ba? Parang, di ko siya in-expect. Di ko siya naisip. Hindi ko siya pinangarap. Totoo. Tapos, hindi tulad ng mga ka-payroll, yung mga hindi talaga. Parang, you know me naman, siguro yung iba nakakita sa akin dito ng personal, simple lang tayo. Hindi tayo maggarbo sa buhay. So, never ko siya in-expect. Pero the moment na nakita ko yung hagdan, at doon ako aakyat, alam mo yung parang tumataas yung balahibo mo. Really, that was my experience. So, hindi ko talaga siya, wow, sabi ko, parang nanaginip ka lang na hindi mo in-expect na nandun ka. Kaya ko to sinasabi sa inyo, kasi yung mga naiimbitahang estudyante doon, mga ordinaryong estudyante. Usually, ang nakasabay ko kasi ng mga taga-public schools. So, you know the feeling na makasama mo yung First Lady, siya nag-invite. Tapos, ang lugar ng mga estudyante is just behind sila ng First Lady. Can you feel it na ordinary estudyante na imbitahan? Every month ito eh. Tapos, once a month. Tapos, si First Lady nandoon. Tapos, nandoon din yung unang ginang, as in si Madam Imelda. Okay? Itong mga batang to, tingin ko, hindi na nila kilala sila Madam Imelda eh. Si Madam Imelda. Pero, alam mo yun, parang, just to be there, the First Lady, nakapasok ka sa isa sa mga lugar sa Malacanang,
ang hirap na pumasok din, hindi pwedeng basta-basta pumapasok. Tapos you had that privilege. Tapos sabihin nila, bakit ginagastos ng ganito? May gano'n yung DDS eh. Hindi ba nila kayang i-absorb sa utak nila na ito ay para ma-experience din ng mga bata? Now, syempre, mag-i-invite din iba. Yung iba i-invite yung mga taga-media. Iba i-invite yung mga cabinet. Hindi naman cabinet eh. Ako kasi sa PCO na-i-invite ako eh. Saan pa ba? Okay, ito. Minsan na-invite si Pia Warts ba? Sino pa ba? Alam mo yun, yung mga tipong pwedeng i-spread yung good news. That's the point eh. I-spread mo yung talent, yung mga tumutugtog dun mga kaklip. Mga Pinoy na world class musicians. Sila yung mga Pinoy na pinapakita ang talent sa buong mundo. Na yun yung pinakikita dito sa mga estudyante. You can be like them. That's the purpose. Diba? At least, mga ka-clear, kung meron mang konting budget for this, although hindi ko alam po sa inyo syempre may pagkain eh, pinapakain yung mga estudyante, for them to experience this. Diba? At least, kung gumagastos man sila para sa mga estudyante, at para mas ma-boost yung ego ng mga musicians na ito, mga clear. Playing before the first lady, the first lady, the panahon, yung nanay, the mother, and first lady, the wife. Tumugtog ka lang dun, iba pa rin yung nabubush yung ego ng mga musicians eh. Diba? Di ba nila nakikita yung magandang effect nito? At least, nakikita nila kung saan pwede yung budget na pupunta. Eh, yung confi funds nga, hindi makita kung saan eh. Ang lakas ng loob nila ng mga DDS na dito na pupunta yung budget nyo. Mga klitin na natin ha. Meron ako nakita na sinasabi na, di ba, during the MMFF, Metro Manila Film Festival, di ba, it's a project for the Filipino films. Di ba? Filipino films, nilalako mo. Di ba? Alam mo yun, hindi yun basta bakasyon. Hindi yung pagbabakasyon. Pinopromote mo yung Filipino movies. Okay? Siyempre, after the affair, lahat naman tayo mga clear, kahit tayo eh. Yung integrated, yung IBP, pagkatapos namin ng convention. Pero yung fellowship night yan. Tapos, nung nakita na mayroong ganong klase, after the affair, sasabihin niya, dito na pupuntang tax nyo. Di bang kitid ng utak? May affair nga eh, yung MMFF. Siyempre, may fellowship. May fellowship night. At least, sabi ko nga, mapunta man ang gastos dyan, alam nyong may kinapuntahan. Diba? May kinapuntahan. Hindi tulad nung hindi nyo makitang confidential funds. Yung pera ng DepEd na hanggang ngayon ay hindi na malaman kung nasaan. Na pinare-return ng COA 12.3 billion mula sa 2023 budget ng DepEd. Panahon ni BP Sara. Nasa na? Di ba? Oh, nakakali, balik tayo. Bakit ko nabanggit yung Bakit ko nabanggit itong si Madam Imelda? Dahil every month na concert, si FL First Lady ang kasama. She has the time for her mother-in-law. And the mother-in-law enjoys classical music. It's also like a gift kasama yung mga bata sa likod. Pero di ko nakita ever
Sa mga napuntahan ko, ipagpasensya na kung dumating man si Senator Amy doon, nakawala ako. Pero sa tuwing pupunta ako doon, di ko siya nakikita. So, sasabi ko na, baka ako yung absent. Pero pag nandun ako, di ko siya nakikita. Okay? Pero si Madam Imelda, laging kasama si First Lady. Bonding time yun eh. Tapos you're enjoying the music. Together. Diba? Tapos, ikaw, kung siraan mo, kapatid mo, hindi lang nagsasalita kasi anyway, YouTube channel ko naman to, ito naman yung damdamin ko, dito damdamin ng Pangulo. Dahil ang Pangulo, hindi siya nagsasalita against Senator Amy. Never, never. Ngingiti lang yan. Okay? Baka gusto humingi ng basbas kay Digong, Senator Amy 2020. Ewan ko, may din, hindi ko alam. 2 beses ko na natanong, kasi minsan tuloy, pag si Senator Amy ang kausap ko, diba? Lagi lang yan, ngingiti, good luck, hayaan na natin, mga ganun lang yun. Never siya magsasita ng negative. Si FL, ngingiti. Pero, syempre, parang deep inside, alam mo na, ba't ganun? Pero di sila magsasalita ng negatibo. Especially kay Senator Amy. Really, really. Okay? So, nasa na tayo? Okay. Nasa na ako? Okay, nasa na ba? Ayun. Balik tayo dito. Okay? Panoorin natin to. Sinabi ko lang, kasi nagtataka ako bakit green na green siya eh. Tapos, okay. Over kay dating Pangulong Duterte sa international authorities. Sa ilalim po ng panukala, paparusahan ang mga lumabag ng hanggang 20 years na pagkakakulong. 20 years talaga ah. Para namang hindi proportionate yun. Paano kaya, ito na lang, di ba hindi ba dapat gumawa ka na rin ng batas? Ito yung suggestion na, Senator Amy, para maging makabuluhan din naman yung pagiging senador mo. Diba? Kung makabuluhan ka before, mas magiging makabuluhan ka. Bakit kaya hindi ka gumawa ng ng batas? Or let's say, gawa ka ng batas patungkol sa mga journalist, nagpapanggap na journalist, pero propagandista pala. Tapos, nagpo-post ng mga fake documents. Diba? At ang sinisiraan sa mga fake documents nila ay ang administrasyon. Dapat mas malaki penalty nun. Yun ang isipin mo. Tapos dapat parusahan mo na din. Dapat gawin mong di ba sa plunder gawa ka ng batas na yung mga ayaw magsiwalat ng mga confidential funds. Kahit sa executive session. Basta ayaw. At parusahan mo yung mga heads of the agencies at saka yung mga kasabwat na nagsasabing wala silang alam, pumipirma lang sila dahil sa utos na pirmahan nila at sinecertify nila ang mga gastos sa confidential funds, pero sinasabi lang wala silang alam. When in fact, mukha namang marami silang alam. Diba? Yun yung mga makabuluhan na pwede mong gawing batas. Bakit kailangan pa talaga nakapangalan sa criminal ang bill? Oo nga. No? Tyrone. Tama ba? Tyrone. Ko alam. O Tyrone. Diba? Ewan ko mga di ko ma-explain. O multa na 10 million. 10 million talaga? Paano kaya nawawalang confidential funds? Anong dapat? Alam ko na. Siguro gagawa ng batas ng ganito. Lahat ng gumastos ng confidential funds na hindi ma-explain, dapat acquitted. Diba? Dapat acquitted, basta kaalyado. walang penalty. Walang penalty pag kinampihan mong kaibigan mo na korap. Diba? Diba? Acquitted agad. Sige, tuloy. Pesos. Iginit naman po ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na may obligasyon pa rin ng Pilipinas sa ICC
kahit na kumalas pa ito noong 2019. Diba, mga, totoo naman. Okay, nasaan na tayo? Okay, play tayo ha. Saan na yun? Nasaan na ang aking, ba't nawala yung aking balita? Ito naman ang sagot ko. Ay, pati lang, saan na? Oops. Saan yun? Okay. Okay, saan ako? Nawawala. Okay, yun. Ito naman yung sagot ko kanina, mga clear. Yun. Nag-file ng bill kahapon, calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, it prohibits the bill. Talaga may president pa talaga, no? President Rodrigo Duterte Act. To prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaksyon dito ng pala sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Diba? Clear. Okay, mag-analyze tayo ha. Tanggalin natin yan. Mag-analyze tayo. Oops, yan. Basahin natin tong reason kung bakit niya to ginawa. Okay? At ang bilis ha. Bilis. President Rodrigo Duterte bill which aims to criminalize extraordinary rendition in the Philippines. Pero, hindi ba ito pagpoprotekta sa mga inaakusahan ng krimen? Ang clear. Sino ba ang pinoproteksyonan dito? Diba? Kung nakasuhan, ito kung nakasuhan at may valid case, may valid warrant of arrest, sino ang pinoproteksyonan ni Senator Amy dito? Alam mo kung bakit niya ito ginagawa? Ito sa akin kayo din mag-isip. Protection ito, definitely hindi na kay Rodrigo Duterte. Hindi na kay dating Pangulong Duterte. Nandun na siya Protection ito, minabadali niya to para proteksyonan si Senator, si VP Sara, si Senator Bato, si Senator Bongo, at yung ibang mga pro-Duterte na co-perpetrators. Minamadali niya to para hindi, kasi merong merong umuugong-ugong tungkol sa warrant of arrest kay Bato Tandaan natin, nung nag-hearing siya dito, sino nandoon? Si Senator Bato, at saka si Senator Bongo, at saka si Senator Robin. Pang-protection ito, hindi para sa taong bayan, hindi ito pang-protection, hindi para sa nag-complain. Mga clear? Protection ito sa mga kaibigan. Sa mga di umanong killer. Naniniwala ka ba sa napanood mo ngayon? Kung naniniwala ka man or hindi, i-comment mo dito sa baba ng video na ito kung ano yung komento mo, no? Kung ano yung opinion mo, para naman lang sa ganun, makita po natin lahat ang bawat komento, no? Suggestion ng bawat isa. So, thank you po. Ingat po kayo palagi.